Praise God, magapabilin na lang kamo sa pagpanglingkod mga igsoon. Praise the Lord sa pag-espiritu sa pulong sa Dios nga atong pagabasahon karon. Amen. Psalms chapter 24 verse diri na lang ta diretso sa 28 to at verse 8 to 10 mga kaigsoonan. Psalms chapter 24 verse o 7 to 8 to 10. Let up your heads, O ye gates. Sige, Bisaya na lang. Sakwatan ninyo, o mga ganghaan, ang inyong mga ulo, o sakwatan ninyo ang inyong kaugalingon, mga pultahan nga walay katapusan, o ang hari sa himaya musulod. Kinsa ba kining hari sa himaya? Si Jehovah ang kusgan o makagagahom. Praise God. Si Jehovah ang makagagahom sa panggubatan. Maunang wala tay kadaugan kung dili ni musulod sa ato ang lawak mga kauturan. Sakwatan ninyo o mga ganghaan ang inyong mga ulo o sakwatan ninyo sila kamong mga pultahan nga walay katapusan ug ang hari sa himaya musulod. Last verse, kinsa ba kining hari sa himaya? Si Jehovah sa mga panon, siya mao ang hari sa himaya. Pwede ba nato lakpakan daygon ang King of Glory? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. May I request Pastora Shirley sa mga pag-ampo. O amahan nga langit nun, dalaygon ka nining matahom nga kaudtuhon Ginoo. Ania ang kalanon sa among kalag, among patalinghugan, ug mahimo kini nga matamis sa kaamong mga kasing-kasing o God, ug malipayon kami nga makadawat niining mga pulong, nga ikaw ang among nailhan, Jehovah ang Ginoo sa tanang Ginoo, hari sa tanang hari. Hallelujah, dalaygon ka Lord, ani ang imong alagad, gamita siya, dihugi siya, tagay siya kaalam Ginoo sa pagbatbat nining mga pulong, kay aron among masabtan ang imong plano sa among kinabuhi, nga sa kanunay mamuhat ka sa matag sa kanamo, ug ang among kasing-kasing malipayon nga kanunay magadayeg diha kanimo. Among gitugyan ang tanan in Jesus name. Amen. Amen. Praise God. Makapanglingkod na kamo mga kaigsuonan. Praise God, dili ko mainsulto o dili ko madistract kung i-worship nato ang Dios sa atong tibuok nga kusog karon. Praise God, unsa man kanindot ang akong mga pagwali, pero mawala ni mga kaigsuonan sa inyong panghunahuna. Pero usa lang kabutang nga akong nasabtan, kung mapuno ta karon sa presensya sa Ginoo. Praise God, mauni mutabang kanato year 2026. Ang Bible nagsulti, siya ang Dios nga kusgan ug makakagahom. Siya ang Dios nga muhatag mga kaigsuonan ug kusog aron kita makadaog year 2026. Hallelujah. O gusto na ko pagadadon nga ang topic mga kaigsuonan nga nagaingon, making room for His glory. Making room for His glory. Ang gikahadlukan kaniadto sa mga Israelinhon, mao mga kaigsuonan kung musulod ang anghel sa Dios sa ilang balay. Kay kung musulod ang anghel sa ilang room, na ay mapatay. Pero, praise God, ang revelation na gaingon, God is knocking at your door. Not to kill you, not to give you curse, but to give you life, abundance life, mga kauturan, and victory, even restoration sa atong kinabuhi. Praise God. Salamat, Pastora, sa higayon. Praise God. O Friday pa lang ang asawa, sige na amen, hallelujah, kabalaka, asawa, mga igsoon, kay niadto kami dire, purposely unta, nga ihatod na ko siya,
Wa ko nagdala gamit. So, praise God, pag-abot diri, sige na siya hangyo, diri lang lagi, diri lang. Asawa man, wa ta mahimo. Praise God. So wala ko'y pantalon. Salamat kay naay barong mga kaigsuonan na nabilin diri. Praise God, ang akong jogging pants isara. Praise God, o gituyo po siguro to niya, adwa lang. Gituyo po niya nga nag-order siya brief sa Shopee. Gi-deliver diri sa Talaingod. So kung wala, usara gyud akong brief. Praise God. So itong Friday, sige na siya kabalaka, agi lagi tag Robinson, pero kay ang akong mata murag tuyo na gyud, katulugon na gyud ko, ingon ko sa iya ha, dili lang sa. Praise God, siling ko sa akong hunahuna, kung wa gyud pantalon, manghiram. Kung wa gyud kahiraman, nung byong, hindi gyud magpahiram si Ninong Byong, jogging pants ko muwali ah. Pero dili pod siya formal mga kaigsuonan. So salamat, praise God, alas 7:30 kagahapon, tulog pa kami, may nanawag. Ning, adto tagtagom ning. Praise God. O adto kami tagom. Praise God, ingon ni Mami Del nga adto kami Mikos bro mukaon. Praise God, kaon kami dito. Eat all you can. Bisag di eat all you can, eat all you can. Name your dishes. Praise God, ingon ni Uncle Deb. Praise God, og pag-abot dito sa mall, sa G-Mall mga kaigsuonan, no? G-Mall na aili nga store. Siguro giplano po sa Ginoo. Nagpa-exchange siya pantalon dito. Ingon ni Uncle, choose what you want. Onya, praise God, ang akong asawa, praise God, pagisgutan na gani ang akong gamit, magpabaga gyud ning sagnuong. Ingon niya nga, palitan pantalon para pangwalibwas. Palit pantalon pangwalibwas. Ayun, bisto gini mami karon. Ingon niya, dugangan ta pa na. Hindi bitaw kitang magbayad. Nabisto gini kay mami karon. Ha? Wala tikwan. Praise the Lord. Amen. O salamat sa generosity, Mami Del and Uncle Dave, mga kaigsuonan. Amen. Nakabarog ko karon nga nainindot nga pantalon. Maya sa Dios og salamat sa ginagamit sa Ginoo. Praise God og salamat sa tanan. Amen. Labi na special mention na nato ang atong bisita, Auntie Mila. Praise God, blessed do kaayo sila sa ginatawag nga team building. Praise God. Salamat sa tanan, sa ako ang mga kahigalahan dire, sa akong mga ninang. Salamat sa inyong mga kaigsuonan nga sa matag-adto nako dire. Praise God, wa gid kamo nag-ingon kay pastora ayaw na pawaliha si Pastor Bimboy. Praise God. Sa kay mama, salamat. Kay Lula, salamat sa tanan. So, ang akong time, mga kaigsuonan, 11:15. Kaya ho na ako 11:40 matapos. Pero kung atong i-worship ang Ginoo ug magapanglihok ang Dios mga kaigsuonan, akong tugutan ang akong kaugalingon muundang tungod kay ang atong gikinahanglan ang Dios nga kusgan ug gamhanan. Making room for His glory. The glory of God. So what does it mean when we talk about the glory of God? The glory of God means His presence, His character, His power, and His role filling a place or a life. Ang presensya sa Diyos, ang glory sa Ginoo nagisgot ni sa iyang presensya, sa iyang karakter mga kaigsuonan, kung nagkinahanglan taggugma, amen, dawata lang or pasudla lang ang himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi ug mabati mo ang gugma sa Dios. All His character and even His power nga gihisgutan ganina giingon ni David nga siya ang Dios sa himaya, ang Dios nga gamhanan ug kusgan mga kauturan. And His role filling a place or a life. What is the meaning of role filling? It means, mga kaigsuonan,
that when the glory of the Lord move in this place, amen, hallelujah, ang magapamuhat ang Ginoo. Kung mamuhat ang tao, masatisfy ta for a little moment or a little time, mga kauturan, mga kaigsunan. Gamay lang nga satisfaction, malipay ta, muli ta, nagpabilin ang kasubo kung ang tao ang mudumala sa matag buluhaton. Pero kung ang Diyos mudumala sa matag buluhaton, mga kaigsunan, bisag pagmugawas kaniana nga pultahan, mabati mo ang kalipay, ang katamis, o hallelujah, ang kalinaw o katagbawan sa presensya sa Ginoo. Praise God. His role filling means that the place is influenced and shaped by God's ways, not by human desires. Kung mupuno or puno ni sa presensya o sa himaya sa Ginoo, ang pamaagi sa Dios maoy manguna. Ang pamaagi sa Ginoo ang atong gikinahanglan. Kay ang tao dili maka-perform of milagro, ang tao dili maka-perform of restoration, ang tao dili makahatag og revival, pero kung ang Dios maoy mamuhat sa atong mga buluhaton, ang iyang paagi, ang iyang buhaton, nagkinahanglan kag kaayuhan, the Lord will perform miracles. Kung nagkinahanglan kag restoration, amen, and revival, the Lord can able to do this. Mga kaigsunan, praise the Lord, hallelujah. God is the one who in charge in our gathering. Ang Diyos maoy in charge sa atong buluhaton. Mauna nga kung ang in charge ang Diyos sa atong buluhaton, amen, dili ta muli nga pildido, dili ta mauli maulang gihapon, dili ta mauli wala na restore, pero kung ang Diyos ang in charge, the Lord will supply all our needs, mga kaigsunan. Amen, hallelujah. We do not gather here to welcome the glory of men. Tandaan yun nato na. Every time we go to the church, wala nato gina-welcome ang himaya sa tao. But we do not welcome the glory of the performance, talent, music, or personalities. Unta, walay mo ingon dinhi, nga kung diin, amen, unsa man ang ilang kanta, dili man ko makahimaya sa Ginoo kay di ko ganahan sa ilang kanta. Unta, walay makaingana sa pagsulti. Unsa man nga kanta, bag-o man or daan, wala nato gihatag ang himaya sa kanta, gihatag nato sa Ginoo. Nindot man ang panagtugtugan or dili man nindot ang panagtugtugan, nindot man ang pagwali or dili man nindot ang pagwali, nindot man ang pagtudlo sa Sunday school teacher or dili man nindot ang pagtudlo sa Sunday school teacher, but I go to church not to give glory to man, but to give glory to my God. We do not exalt the preacher. We do not exalt the singers or any gift that has given, amen, to us or to anybody. All these are nothing without Him. Bisag unsa kanindot ang atong programa, bisag giplanuhan sa matag leaders sa church, kinahanglan ing-ana ang atong buhaton para mga kaigsunan manindot ang atong mga buluhaton. Amen. Para ang mga bisita mubalik kay nindot kaayo dito. Praise God. Dili ka mabungol sa preacher. Nindot kaayo dito kay professional tanan nga mga tao. Praise God. Kumulingkod professional, kumupalakpak professional. Nindot kayo dito. Praise God. Hallelujah. Bisag pag-unsa nga mga human ideas ang ihatag para maayo ang mga programa. But I just want to tell you, without Him, everything is nothing.
Hallelujah, hallelujah. If we want God's glory to dwell in our lives and even in our church, we must create the kind of atmosphere where God feels honored and welcome. A common verse that the Lord inhabit in the praises of His people. How can the Lord dwell in the place, amen, nga adunay kagahod, adunay panagdaig? Nga kung atong tanawon, praise God, ayaw paggahod-gahod diha. Nga ay Ginoo. Ayaw saba-saba diha. Saba diha. Nga ay Ginoo. Don't make any noise because God is there. Pero kung gusto nato i-honored o i-welcome ang Ginoo, kung asay mga paggahod, anay mga pagdaig, asay mga pagsimba, that when we use our might, our strength, amen, sa pagdaig sa Ginoo, the Bibles declare that the presence of the Lord inhabits in the praises of His people. Mauning dili mawala sa atong apostolic, amen, group, mga kaigsunan, kanato nga mga apostolikanon, ang mga pagdayig nga adunay kasaba, kay ganuman, every time we worship God with all of our might, mupuyo ang presensya sa Ginoo. Praise God, hatagan kog chance sa mga kaigsunan mo speak dito sa youth rally. Amen, hallelujah, dito sa Davao, mga kaigsunan, section 1, challenge mga kaigsunan, hallelujah, gignan ko sila kung mulag unprofessional para kay David, ang mudaig without reservation, unta, wa niya to gibuhat. O kung insulto sa pagkahari sa Dios, ang pagdaig without reservation, unta, gitunglo na si David. Simple lang. Tanaw nato ang Bible. When they worship God without reservation, unsa ba ang nahitabo sa ilang kinabuhi? David experienced the power and the strength of God moving in his life, where in fact kung tanawon nato si David, amen, sa diha siya nakig-away sa mga higanti, o sa diha nga iyang, amen, tumbahon, lusubon, mga kaigsunan, ang mga gingharian, o kung sa diha nga sulubon ang iyang gingharian, na ay kadaugan kanunay si David. Why? Because David worshiped the Lord without reservation. Dili insulto ang atong paggahod-gahod. Dili insulto atubangan sa Ginoo ang atong mga pagdayig. Pero kung atong i-worship ang Dios gikan sa kasing-kasing ngadto sa atong mga ngabil, tibuok nato nga lawas, mga kaigsuonan, ihalad o ihatag nato sa Dios. Dili na, mga kaigsuonan, punggan pa sa Dios ang iyang kaugalingon, but He will dwell, the glory of God dwell, the glory of God will manifest in our gathering. We must create the kind of atmosphere where God feels honored and welcome, mga kaigsuonan. Psalms 24:1-2, the Bible says, the earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein, for He hath founded it upon the seas and established it upon the floods. Kung atong tanawon ang bersikulo, mga kaigsuonan, naghisgot siya that everything belongs to God. Walay makaako nga tao nga moingon ang tanang butang dinhi sa yuta pwede nato maangkon or ato kini mga kautor. The land, the oceans, the resources, the animals, and even us, mga kaigsuonan, we are belongs to the King of Glory. We are not owners. We are just as stewards. Tagadumala lang ta, mga kaigsuonan.
Even creation recognizes the glory of God. The mountains, the seas, and the heavens all testify that He is King of glory. Maunang makaingon ta, wow, nindot kayo ang falls, wow, nindot kayo ang mountain. Praise God, dili na nahimong nindot tungod sa ilang pagka-mountain o sa ilang pagka-river. Nahimo na silang nindot tungod kay ginareflect sa Dios ang iyang kahimayaan. Even creation recognize and testify the glory of God. The earth itself reflects His glory. Every sunrise, mauna kung may sunrise, grabe no? Pilion gitong nindot nga kamera. iPhone yun ang pilion. May ano na nga ano, pa sina mugawas na mga kaigsoon, nara, pasalo pata na. No? Pagawas nga adlaw, mga bulan, nga sun, mga kaigsuunan, nga adlaw. Praise God, nindot, grabe. Picturean da yun. I-post sa my day. Tugtugan pagibudots. Tapos nakabutang, glory to Jesus. Pero ang music, hallelujah. Praise the Lord. The world does not stand by its own strength. It stands as a witness to the glory of the God who created and sustained it. Ang tanang butang, dili na mahimong nindot. Ang tanang butang, dili na magpabilin kung asa sila nahimutangan o nahimutang mga kaigsuonan. Pero naay Dios nga nagbuhat ni ana og nagasustain ni anang mga butanga. Amen nga kanang mga butanga para sa mata sa tao nindot kaayo. Praise God, pero naay Dios behind it nga nagakontrol niini. Kay kung dili makontrol ang bulan, dili makontrol ang sun, kitang tanan mga daot, kitang tanan mga matay, pero ang Dios nagakontrol niining mga butanga. Creation is not silent. Its beauty and order declares the glory of God for all to see. Pwede ba nato agyan usa Psalms chapter 19? Wano. Ang mga langit nagapahayag sa himaya sa Dios, ug ang hawan nagapadayag sa buhat sa iyang mga kamot. Ang adlaw ngadto sa adlaw nagapamulong, ug ang gabi ngadto sa gabi nagapahayag og kinaadman. Walay sinultihan ni pinulungan nga madungog, ang ilang tingog dili hidunggan. Sa tibuok nga yuta, verse 5 tataman sis Jubila, sa tibuok nga yuta migula ang ilang latid, o sa kitinatumyan sa kalibutan ang ilang mga pulong. Diha kanila gibutang niya ang usa ka balong-balong sa adlaw. Nga ingon sa usa ka kaslunon nga nagagula gikan sa iyang higdaanan, og nagakalipay siya ingon sa usa ka tawong kusgan sa pagdalagan sa iyang dalaganon o dalaganan. Nagapasabot nga kini mga kaigsuonan ang mga stars, di manato madungog ang ilang paghimaya sa Ginoo, pero ilang gihimaya ang Dios nga adunay excitement kasama niining kaslunon ug naay kusog nga paghimaya sama niining usa ka atlet nga nagsali sa usa ka dalaganon. Buot pasabot, amen, weben dili nato madungog sila nga nagadayeg sa Ginoo, but they gave their heart and all of their strength, giving God the glory and honor and praises, mga kaigsuonan. Og how much more kita? Kita nga kung diin special nga gibuhat sa Ginoo. Kita nga gibuhat sa Dios pinaagi sa iyang dagway. Dili ba nato pud mahatag ang the best nga para sa Dios with all of our heart and with all of our strength?
ihatag nato kini mga kaigsonan, dili ta papildi sa mga butang nga gibuhat sa Dios. Amen. Apan kita nga gibuhat special sa Ginoo, giuna-una kanunay sa Ginoo, gitabangan sa Ginoo, gibag-o sa Ginoo, og tanang butang gihimo sa Dios para kanato. Dili ta magpaulahi. If the stone worship the Lord and make noise, kita magabuhat usab og kagahod o pagsimba pagimaya sa Ginoo. Psalms 24 verse 3, who shall ascend into the hill of the Lord? Who shall stand in His holy place? Meaning to say, who is qualified to come close to God? Kung atong tanawon, sa diha nga nakagawa sila sa Egypt, mga kaigsuonan ang mga Israel, for 3 months na travel, naabot sila sa place of Sinai, o dito nagtukod sila mga tulda, mga kaigsuonan, o si Moises misaka sa Mount Sinai, o sa diha nga misaka siya nakig-istorya ang Ginoo ngadto kay Moises, mga kaigsuonan. I'm told Moses, na ang katawan sa Israel, in 3 days ilang hinluan ang ilang kaugalingon, ilang lawas, ilang mga clothes. Amen. Kaya ako makigtagbo ngadto sa Mount Sinai o sa diha, mga kaigsuonan. Amen. Nibalik si Moises, giingnan ang mga Israeli noon pag-abot sa 3 days, mga kaigsuonan. Praise God, nibutang, mga kaigsuonan, si Moises o boundaries. Kung sa ganyan, sanang may krimen, ocean, nga, ng yelo. Praise God. Bawal ka musulod diha. Ingon sa Ginoo, bawal ka musulod kay mamatay ka. Praise God. Hallelujah. Amen. Kaya dili pwede ingon sa Ginoo nga musulod ka. Niya nga dapit tungod kay balaan. Buot na ko pasabot nga kung ang tao lang sa iyang kaugalingon muhinlo-hinlo sa iyang kaugalingon, dili gihapon siya makabarog sa himaya ug sa pagkabalaan sa Ginoo. Even ang tao lang, muhinlo-hinlo sa iyang kaugalingon, he cannot stand, he is not qualified, they are not qualified in the presence or in the holy place of God, mga kaigsonan. Pero nagapasalamat ta. Praise God. Ephesians chapter 2 verse 1, ingon sa pulong sa Ginoo, and you hath, amen, and you hath He quickened who were dead in trespasses and sins. Amen. Verse 2, wherein in the time past ye walk according to the course or to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and the spirit that now worketh in the children of disobedience. Kamo nga kung diin nagkinabuhi sama sa pagkinabuhi sa kalibutan o nagpailalom sa mga kagamahanan diha sa kahanginan. Amen. Hallelujah. Og ang gaimen ang espiritu sa pagkadili matinumanon nagapanglihok o gitugutan yung manglihok sa inyong kaugalingon. Verse 3, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of our flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Kita nga subject na sa kaligutgot, sa kasuko sa Ginoo. Kita nga padulungay na ang atong destiny sa impyerno. Kita nga wala na'y paglaom. Kita nga makasasala, mga kaigsonan. Amen. Mauning giingon sa verse 1, verse 3, unto verse 3. Pero ang pinakanindot lang, the King of Glory intervene. Verse 4, but God. Pwede ba palakpakan nato ang Diyos? Kung walay Diyos nga mi-intervene, kitang tanan wala na'y paglaom. Kung walay Diyos nga mi-intervene, kitang tanan padulong na sa kalayo ug magasuffer eternally. But thank to God that when the Bible says, but God, who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us, even when we are dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace ye are saved.
and not by our works. That no one boast himself. Buot pasabot, hinluan nato ang atong kaugalingon, dili gihapunta ngayan sa lugar sa Ginoo nga balaan, pero salamat nga ana ay Dios mi intervene, mi pahawa sa iyang trono, mi kanaog, mi sakripisyo, gibiay-biay, gisakit mga kaigsonan. Amen. Pero nagpadayon kay ang iyang una-una. Amen. It is just a moment of suffering. After this, victory will come to my people. Healing will come to my people. Restoration will come to my people. Thank God for the bath. That God who is full of mercy and great love upon us. That's why we are saved by grace and not by our works, mga kaigsonan. No one who shall stand into the holy place of God. Pero salamat sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Even we are not qualified, but God make us qualified. Wag yun makaingon, I am qualified, I am qualified, I am qualified. No one can stand and say, I am qualified. Kay nga naman, kitang tanan, wa ta na qualify tungod sa atong pagkamatarong. But we are qualified because the Lord, who is full of mercy and goodness and love, qualify us into His holy place. Verse verse 4, mga kaigsonan. He that hath clean hands, Psalms 24:4. Hallelujah. He hath that, amen, hallelujah. He that hath clean hands and pure heart, who hath not lifted up his soul into vanity, nor sworn deceitfully. Ang clean hands, naghisgot ni sa right action. A pure heart, it talks also about the right motives. Even you have a right action, if your motive is wrong, still it is unrighteous in the sight of God. Not lifting soul to vanity, that worshiping idols, fame, or self-righteousness, self-glory, not swearing deceitfully, meaning to say, nga gusto sa Diyos, dili ta mamakak o dili ta mo pretend. Pretending is an insult to God. That is why when we worship God not just by our lips, but with all of our hearts. Na ay usa ka tawo named Cain. He worshiped the Lord by his own idea, with a rebellious heart. Gi-worship niya ang Diyos, not according to faith, but according to what? Unsay mabuhat lang niya. Unsay kaya niya. Unsay mahimo niya. Ug wala siya nagamater kung unsay giingon sa Ginoo. And his heart, mga kaigsonan, nahimong mali tungod kay naa ang spirit of rebellion. Praise God. That's why when we worship God, we will not worship Him. Wa nato siya gisimba, pinaagi sa atong pamaagi, pero gisimba nato ang Dios pamaagi sa kung unsay gisulti sa kasulatan, mga kaigsonan. When He offered a sacrifice, wrong heart, jealousy, then God rejected His offering. Cain wanted to worship God in his own way. This is pride when we always insisting our own way. Garbo na siya. Kung gusto nimo mga kaigsunan nga, Lord, amo lang niya akong buhaton, amo lang niya akong himuon. Maura yun ni Lord. Maura po niya akong makaya, Ginoo. Maura yun ni. Pero ang Ginoo, you need to do this. You need to do that. You need to do and to obey my words. Pero Ginoo, di ginako kaya na. When you start to insist your own way, that is pride. And it will
Amen. Ang imong kasing-kasing mahimong daot atubangan sa Ginoo. That every time you worship God, daot ang imong kasing-kasing, ang imong mga sakripisyo dili dawaton sa Ginoo. Tama ang imong gibuhat, pero ang imong kasing-kasing dili pure, mahimo gyapong mali ni atubangan sa Ginoo. Mao nang ingon ni David, mga kaigsuonan, you must have a clean hands and a pure heart. But instead of fighting sin, he welcomed it. He fed the anger. He nurtured the jealousy. He entertained the pride. He embraced rebellion. That is why if you want the glory of God dwells in your life, we should choose what? We need to choose gratitude over jealousy. Kisasigi na lang tag-jealous sa ubang panalangin sa uban. Amen. Instead nga sige tag-jealous sa panalangin sa uban, why not to thank God for what you have? Dili na lang nato pasalamatan ang Ginoo. Lord, salamat sa kung unsa ang anaa kanako. Pasalamati ang Ginoo. Don't choose jealousy. Makadaot na sa imong kasing-kasing, and it will not make your heart pure in the sight of God. That's why instead of jealousy, give thanks unto the Lord. Mapasalamaton may noon ta sa Ginoo. To have a pure heart, you need to choose humility over pride. Choose self-control over anger. And choose obedience over rebellion. Pilion nato kung unsay makatama sa atong kasing-kasing, because when our heart is pure, the King of Glory will come, amen, into your room, mga kaigsuonan. Si Ananias and Sapphira, say nahitabo sa ilaha, sa diya nakita nila, mga kaigsuonan, hallelujah, si Barnabas, gibaligya niya iyang kabtangan, o pagbaligya niya sa iyang kabtangan, amen, gihatag niya ngadto sa tiilan sa mga apostoles. Praise God, tanan nga iyang gibaligya, tanan nga prophet, tanan nga income, tanan nga nakuha niya nga income sa iyang mga kabtangan, gihatag niya sa tiilan sa mga apostoles. Sa diha nga nakita ni Ananias og ni Sapphira, nga kung diin si Barnabas gidayig sa mga tao, na-amaze og ang mga tao, mga kaigsuonan, nakita nila, mga kaigsuonan, nga gibayaw si Barnabas ang ilang usab pod gibuhat ni nangling. Amen, gibaligya nila ang ilang kabtangan og nikuha lang sila sa gamay nga porsyon niini og gidala ngadto kay Pedro. Og sa diha, mga kaigsuonan, ingon nila nga kini mao'y binta sa among mga bahandi, kay praise God, kay ang ilang intensyon para makita sa mga tao that people may praise them like Barnabas. So sa diha nagikuha ni Pedro, ingon ni Pedro, espiritu nakigstorya ka nako, dili ni mao ang tibuok nimo nga halin, praise God, sa imong kabtangan. Ingon nila, gipus nila, maura na. Di naabot ang kamatayon ngadto kanila. Their action might be right, but their intention is wrong. Their hands might be clean, but their heart is not pure. That's why wala gidawat sa Ginoo ang ilang halad, kay sila naghatag para ibayaw ang ilang kaugalingon. But let us remember, sa diha nga kita naghatag, it is not for the glory of the church, it is not for the glory of our pastor, it is not for the glory of ourselves. Every time we give and sacrifice for the Lord, it is for the glory of God. Parisyo ug mga eskriba, they prayed, they helped by their own intention para idaygon sa mga tao, para ibahon ang tanaw sa mga tao nga na kanila, mga kaigsuonan. Pero gitawag sila sa Dios, they are hypocrites. Saul, gireject siya sa Ginoo because of a wrong heart, a rebellious and a pride heart, mga kaigsuonan. Naguna-una, wala gituman ang pulong sa propeta.
Praise God. Hallelujah. Then God rejected him as a king. Buot lang nako pasabot. If we want the King of Glory, amen, will come, amen, musulod sa atong lawak, mga kaigsuonan, ang atong pagabuhaton. Let us worship God by our action and make your heart pure. Our intention not to give glory to man, but to give glory to God. Kung buhaton nato na ingon sa sa verse 5, he shall receive the blessings from the Lord and righteousness from the God of his salvation. Favor, breakthrough, and provision. Blessings will come in our life when we do it, mga kaigsunan. Amen. Even righteousness. What is righteousness? Standing clean before God. Pagbarug nga hinlo at tubangan sa Ginoo. If we will do what the Word of God says and our intention is right, you can stand in the holy place of God. And kung makabarog ka sa balaang lugar sa Ginoo, amen, nagpasabot na, hinlo ka. Balaan usab ka. Kung ikaw balaan, ang presensya sa Dios dili na magdumili sa pagsulod sa atong lawak, mga kaigsuonan. Right action with the wrong heart is still wrong, but the right heart will always produce right action. 6, this is the generation of them that seek Him, that seek thy face, O Jacob sila. Unta, kini nga henerasyon, mga henerasyon nga nagapangita gyud sa presensya sa Ginoo. Naa pa ba ang pagbati nga gipangita nato ang presensya sa Dios sama sa usa ka tawo nga giuhaw? Nga giingon ni David, I earnestly seek the presence of God like water. Are we still feel that kind of feelings, mga kaigsuonan? Then kung mauna ang imong ginabati pa, you are a generation that's seeking the presence of God than the glory of man. Lift up your heads, O ye gates, and be ye lift up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Verse 8, who is the King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. 9, lift up your heads, O ye gates, even, hallelujah, lift them up, ye everlasting doors, and the King of glory shall come in. Who is the King of glory? The Lord of hosts. He is the King of glory. If you want that God will fill your soul, your empty vessels right now, unload everything. If you are full of worry, full of pride, full of noise and chaos and even confusion, full of self-righteousness, full of sin, jealousy, anger, bitterness, and rebellion, ang King of Glory will never come in. Why? Because God's glory will not compete for space. Di gyud makipag-compete ang Ginoo kung pilion nimo bitter kas kani adto year 2025, year 2026 naagyapon ang bitterness, ang wrong attitude, ang sin, ang pride, ang rebellious na aragyapon kanimo. Di makipagkompetensya ang Dios, but I just want to tell you, God stand alone in His glory. Man stand only because God holds him. God is the source, man is the dependent. Cut off the source and life ends. God is fullness in Himself, man is emptiness without Him. Buot lang nako pasabot kung ipabilin mo kining pride, bitterness, chaos, worry, amen, self, amen, righteousness, rebellion, anger, kung ipabilin na nimo sa imong kasing-kasing, dili makipagkumpit ang Ginoo. Pero ang pinakaluluoy, magpabilin
pabilin nga Dios ang Dios bisag wala siya sa imong room, pero ikaw kaluluoy nga Kristohanon kung wala ang Dios sa imong kinabuhi. And today, let us all stand. Manindog ta mga igsoon. Unta kita ang generation nga nagasik kanunay sa presensya sa Ginoo. Lord, I can do nothing without your glory in my life. Lord, I am nothing without you in my business. Unsa na ba ta kauhaw karon sa pagpangita sa presensya sa Ginoo? Inab na ba sa imong pagbati, musulod, mupauli, nagpabilin, empty? Inab na ba na sa imo ha? Pero karon, God will never compete. Dili makipagkompetensya ang Diyos. Nakita niya ang garbo na gihapon. Nakita niya ang bitterness na alang gihapon. Nakita niya ang unforgiveness na alang gihapon. Nakita niya ang rebellion na alang gihapon. Dili isiksik sa Diyos ang iyang imaya. Pero ikaw kaluoy, kita kaluoy without the glory of God in our life. Come on. If you are bitter last 2025, unload it. If you don't know how to forgive year 2025, ipili na sa year 2025. Atagan ka karon sa Ginoo sang kadaogan. Atagan ka karon sa Dios og paglaom. Hatagan ka sa Dios og bag-ong kinabuhi. Hatagan ka sa Ginoo og pabor. Hatagan ka sa Ginoo sa imong mga pagkinahanglan. Pasudla lang ang Dios. Pasudla lang ang Ginoo. God wants to come in. God wants to come in. He is knocking at the door. He is knocking at the door. Open the door. Unload everything. And tell to yourself, God, you are enough. You are enough. You are enough. Just wanna be with you. Enough na ang Diyos Just wanna be na mumuyo sa imong kinabuhi. Enough na ang Ginoo sa tanang butang. Wala man kay mga kamtangan. Pero kung year 2026, kauban ni mo ang Diyos. Igo na ka na. Kontento na taniana. Kung kauban lang nato ang Ginoo. Wala man tay mga butang sama-sawan. Pero igo na. Nang imaya ang Diyos na kauban nato. Uban na ang Diyos sa imong negosyo. Uban na ang Diyos asa man ka mo adto. Uban na ang Diyos sa imong pamilya. Uban na ang Diyos sa imong trabaho. Uban na ang Diyos sa imong pagpahulay. Uban na ang Diyos sa tanang talan sa imong kinabuhi. Uban na ang Diyos sa imong mga plano. Uban na ang Diyos. Uban na ang Diyos. Siya ang Diyos na kuskan. Siya ang Diyos na makagagao. Siya ang Diyos na nag-aatag kalaugan sa tanang pakikaway. Come on, come on. Open your heart. Open your heart. Open your heart. Open your heart. Unload the pride. Unload selfishness. Unload the arrogant attitude. Unload the rebellious spirit. Unload the disobedient spirit. Unload your worry in life. Unload it all. Unload it all. Unload it all. Still won't sing hallelujah. The King of Glory wants to come in. The King of Glory wants to come in. The King of Glory wants to come in. Sige, nawata ang Diyos sa himaya. Nawata ang Diyos sa himaya. Gusto mo sunod ang himaya sa Diyos sa imong kasing-kasing.
gusto mo sulod ang himaya sa Diyos, That's in sa your imong gawa. presence. Amen. Till you come. Make your room empty. So That the I King of will Glory sing can come in. hallelujah till you come Hallelujah. In the name of Jesus. 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 So we will sing hallelujah till you come again. And we'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you, King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of glory, fill this place. King of healing, King of healing, fill this. And King of my peace, King of my peace, fill this place. King of my joy, fill this place. King of power, King of glory, King of glory, King of glory, and we'll dance in your presence, 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 dance in your presence. Sing hallelujah, 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 and we'll dance in your presence, 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 dance in your presence. Sing hallelujah, 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 sing hallelujah. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa mga mensahe sa pulong sa Dios. Nagapahinumdum ka nato mga igsoon. We are now 2026. Unsa mang mga butang. Praise the Lord nga nakababag sa atong hunahuna ug kasing-kasing. Nga dili nato mabati ang presensya sa Dios. Ato na nigbayaan mga igsoon ang mga butang nga nakababag. Looking into Jesus, the author and the
finisher of our faith. Usa diniktak na, hallelujah, atong pamalandungan pag-ayo na anian nata sa katapusang mga adlaw. Atong hinluan ang atong una-una o kasing-kasing. Praise the Lord. Ipaubos na atong kanunay ang atong paugalingon sa tubangan sa Ginoo. Atong susihon ang atong kasing-kasing kung angayan ba ta nga moatubang sa tubangan sa Dios. Kung aduna may mga sami, mga igsoon, hinulsulan nato ang tanan natong mga kasaypanan. Lingono nato ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios. Praise God sa atong pagtapos mga igsoon. Pasalamatan nato ang Ginoo sa iyang kaayo sa atong kinabuhi. Pasalamatan nato ang Dios nga aniata sa balay sa Dios nining adlaw. Unang Domingo sa 2026. Atong hunahunaon mga igsoon, praise God. Nga dili ta mobiya sa pag-alagad sa Ginoo. Kay wala ta kasabot, wala ta kabalo kung unsa ang ugma nga dangatan nato dinhi sa kalibutan. Wala ta kay balo mga igsoon kung unsa ang atong ugma diri sa kalibutan. Kay moabot sa kalit nga ang Ginoo adunay mga katalagman. Nagayon ang pulong sa Ginoo, mabuhi man kita o mamatay, basta naata sa kamot sa Ginoo. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Atong itugyan ng isalig sa Ginoo ang atong kinabuhi. Samta mag-aawit ta mga igsoon, magakuha ta sa atong special offering. Atong awito ng usa ka awit nga nagaingon. Dalaygon ka o Dios. Hallelujah. Diha sa mga pagdaig, mabuhi ta mga igsoon. Diha sa mga pagdaig kung mga pagpasalamat, mabati nato ang presensya sa Ginoo. Mutulo ang atong mga luha uban sa dakong pagpasalamat. Wala tayong pasaydahan sa Ginoo. Hallelujah! Buhat mo, di mo nang iba.
sa pagtapos